Hi guys, magandang umaga sa inyo. This video ay nagbablog ako, no? At binabati ko pala yung mga taga Iloilo dyan sa lugar namin sa Iloilo. Hi, maayong aga sa inyong tanan dyan sa Iloilo. At especially dyan sa mga kapatid ko, mga pinsan ko dyan sa Iloilo, maayong aga sa inyong tanan. This video ay tungkol ito sa vlog ko, no, nasa YouTube, at gusto ko lang babalikan yung mga dati kong mga pinagdaanan. Ang hirap sa buhay ko dati ang aking mga dinaanan, kasi yung maliit pa dati ako ay hindi ako nakapag-aral, no. Nag-aral din ako grade 1, no. Tapos na tigil ako sa pag-aaral dahil nga sa mga crisis na hirap namin sa buhay, no. Hirap ng wala kang magulang, namatay yung magulang namin. Yung tatay ko namatay at wala nang mag-asikaso sa amin dahil maliit pa kami. Siguro mga ano pa lang ako, mga mag 12 ganyan mga edad ko. Ay alam nyo yung buhay ko noon ay para turnover ko sa mga magulang ko, kasi ang hirap ng wala kaming wala naman kaming hanap buhay, wala naman kaming ari-arian, wala naman kaming lupain. Namatay pa yung tatay ko, siguro mga 1972 yun. Punta doon sa lugar namin, umuwi doon sa para maghanap buhay nga sa Mindanao. Ay biglang naglaho siya doon. Ibig sabihin doon siya namatay, no, dahil wala naman kaming kakayahan na mapuntahan siya, wala kami pamasahe pupuntahan doon. At yun nga, sumikap ang nanay ko at ako, mga kapatid ko, pero sa totoong buhay ay talagang ako ang para maging ng magulang ko, yung yung kumbaga inaasahan ng magulang ko. Maliit pa lang ako, siguro mga 12 anyos pa lang ako, nagtrabaho na ako sa ibang tao bilang utusan, no. Iniwan ako ng magulang ko dahil sa kahirapan, at saka yung tiyuhin ko, ang ginawa nila ay para bang kinuhaan nila ako ng pera na sa loob ng 2 years na trabaho ko. Nagtatrabaho ako doon, maliit pa lang ako. Siyempre, dahil sa maliit ka pa, hinahanap mo yung magulang mo. Dahil sa kahirapan, siyempre nagtrabaho ako, maliit pa lang ako. Mga 15 anyos, ganyan na. Tapos siyempre may isip na rin ako, natatandaan ko na lahat, no, ang nangyayari sa akin. At alam niyo ba kung anong mga trabaho na pinagawa sa akin? Sa taniman ng mga palay. Nag-araro ako, maliit pa ako, tapos nagbabantay pa ng kalabaw na yan. Doon 2 years inabot ko yan, ang trabaho na yun. Pagkatapos naman doon, ay simple, kung ikaw pala yung iniwan ng magulang mo doon na dahil sa kahirapan na lalong-lalo na pag pinupuntahan ikaw sa trabaho mo, pag uwi nila ay ang sobrang sakit ng loob mo talaga, na gusto mo silang hindi paalisin, maging kasama mo lang sila. Sa mga tuwid, natapos ko yung 2 taon na yun. Pagkatapos noon, bumalik kami noon sa lugar namin dyan sa Lambunaw, sa Inca. Ito naman ang nangyayari, nagtrabaho ako sa eskwelahan. Sa eskwelahan dyan ay ang trabaho ko dyan, may mga dyan, malapad ang mga lupain ng Inca dyan sa Lambunaw. Ang ginawa ko dyan, nagtrabaho ako bilang taga-linis ng mga mga malapad na mga sagingan, mga kapihan nila dyan, at saka mga palayan. Yun ang trabaho ko doon, yun ang binubuhay namin sa mga magulang ko, tapos mga kapatid ko, dahil ako lang
mismo talagang volunteer sa mga kahirapan namin. At hindi lang yan, hindi pa ako nakapag-aral, nasira na yung aking buhay. Hindi ako nakapag-aral. Biruin mo, binata na ako, siguro mga 25 years old ako, mga 24, siguro ganun, mga 20 or ganun. Tapos siyempre sa dami ko nang ginagawa sa trabaho, na hirap na hirap, dami ko nang pinagdaanan na trabaho, lahat basta sa lupa ay nagawa ko na yon sa makatuwid, no? Pagkatapos noon ay naisip ko sa sarili ko na ganito lang ba ako hanggat kailan. Ngayon siyempre nahiya na rin ako sa mga, lalo na sa mga kakilala ko. Siyempre kung mayroon kang girlfriend, nahiya ka na rin dahil siyempre wala kang pinag-aralan, hindi ka marunong magbasa. Alam nyo kung anong ginawa ko? Sinabihan kong nanay ko, nanay, kung pwede ba ilakad mo ako sa mga may kaya sa buhay na makapag-aral ako. Yung naisip ko naman, yung barangay captain dyan sa amin sa Iloilo, sa Lambunaw, sa Bugtong, Inka, ganun. Lumapit, sinabihan kong magulang ko, nay, puntahan mo nga si barangay captain na Anita Kasakiti dyan sa taas ng bahay namin, na i-promote na ako, mag-aral ako. Gusto kong mag-aral kasi malaki na ako, hindi ako nakapag-aral. Sa makatuwid, grade 1 pa lang ako ay nag-jump ako ng grade 5. Kako i-enroll niya ako ng grade 5 kahit hindi ako marunong, tising ko. Alam nyo guys, ang nangyayari sa akin, masipag ako mag-aral. Tapos kahit wala akong baon, kahit 5 ka, wala akong baon, basta magpunta lang ako ng school noong araw na yun. Minsan nga, hindi pa ako nagka-almusal, walang kaming makain, nag-aaral ako. Punta ako sa school. Siyempre, pagdating mo sa school, tunganga ka dahil wala kang alam, grade 1 ka lang, pupunta ka ng grade 5. At ito naman, dahil sa masipag ako makinig ng mga sinasabi ng mga mga teacher, nakikinig ako. At ito ang ginagawa ko dahil hindi ko nun iintindihan yung mga kung ano-ano yung mga sinusulat nila . Ang ginagawa ko niyan, makinig lang ako, tapos pag alis ng mga teacher yan, yung mga kaklase ko na, nagpapaiwan ako diyan sa school. Nagsabi ako sa teacher ko na, sir, turuan mo naman ako kung bakit gusto ko mag-aral, hindi ko marunong. Hindi marunong akong basa, tapos hindi pa marunong mag-answer ng mga mga multiplication, mga addition, mga yan. Hindi ako marunong, sir. Ngayon, ang ginagawa ng teacher, sabi, naiwan ako dyan. Kahit mga ilang mga 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Ay tuturuan ako ng teacher, ganito ang gagawin mo, ay magbasa ka, turuan kita magbasa, tapos yung pagsagot ng mga na yan, yung answer ng mga plus na yan, mga minus at saka multiplication, mga division na yan. Sabi ko, sir, paano mag-answer niyan? Hindi ko alam talaga yan. Sabi niya, unang-una, mag-memorize ka ng multiplication 1 to 10 lang muna, hanggang 7 or hanggang 10, ganun. Mag-memorize ka, ganun. Araw-araw ginagawa ko, ganun. Tapos nagbabasa ako, ganun. Ibig sabihin, nakapagtapos ako ng high school, no? Pagtapos talaga ako ng high school. Pero siyempre, dahil maraming pinagdaanan ko talaga sa mga hirap sa buhay, kaya nagporsige ako na mag-volunteer na mag-aral. Ngayon, ito na nga,
unang-unang nag-graduate ako ng ng grade 6, mga 1987 siguro, mga tapos ako ng mga high school ganun, mga 1980 ganyan, mga ganyan ng mga lugar no, ganyan ng mga year, no. At alam mo yung pagkatapos ko mismo ng high school sa mga tuwid ay lumuwas ako ng Maynila, naghanap ako ng trabaho. Alam mo ba kung anong trabaho ko? Naging messenger ang pinakauna kong pasukan, katulad ng utusan ka, nandyan pupunta ka sa bangko, pupunta saan, basta i-deliver mo yung mga delivery na yan, ganun yun. Unang-una ko, Indian ang pinasukan ko, bali naging ako doon, naging 4 years, nagtagal ako ng 4 years doon, tapos lumipat na naman ako sa isang Indian naman. Ang trabaho ko doon, ganun din, delivery boy. Naga-deliver ako ng mga package, idalhin sa ibang mga sinasakay dyan sa mga truck papuntang probinsya. Ngayon, ang ginagawa ko, dahil yung amo kong pangalawang amo ay wala silang sasakyan, taxi lang namin yung service. Halimbawa, negosyo na ay mga nagpapadala ng mga electronics sa ibang bansa, sa ibang Southern Tagalog, sa lugar dito sa Pilipinas. Marami, halos all around na kami dito sa saan ng lugar dito sa Pilipinas na ko na yan, na puntahan ko na yan. Tapos after 1 year siguro, dahil siyempre nagtataksi lang kami, sinasabi ko lang sa taxi, pag may address ako, sasabihin ko sa taxi, hatid mo ko doon, ganyan, tapos ibaba ko yung mga delivery ko, ganun. Pagkatapos noon ay siyempre sa katagal ng ganyan ang ginagawa ko, siyempre mahirap pag walang magtawag ka pa ng taxi, minsan mahirap. Pero nag-decide ako magsabi sa aking amo na, sir, kung pwede ba enroll mo ko sa driving, mag-aral ako ng driving para hindi na tayo magtawag ng taxi, kasi mahirap minsan Napakinggan naman ng amo ko na Indian na yun, na sige, okay Felix, sabi niya, sige, mismo kinabukasan magkuha ka ng doon kung magkano sa A1 driving school dyan sa Bito Cruz. Diyan ako nag-aral ng driving. Pagkatapos noon, after ng 1 week, nakuha ko na yung yung lisensya. May lisensya na ako na pwede ako mag-drive. Alam nyo, ako na lang mag-isa nag-drive papunta sa pinupuntahan ko, kasi wala namang problema dahil kabisado ko na yung Metro Manila, kabisado ko na lahat na pinupuntahan ko. Ako nang drive. Oo. Siguro nga nung first time ko sabi ko, kaya ko na sir to, mag-drive. Panay tawag nga yung amo ko, pupunta ako sa Tondo, no. First time ko po sa Tondo ako nag-deliver naka-deliver ako doon na nakabalik ng maayos. Siyempre, dandan lang muna. At ako lang mag-isa, walang helper yan. Ako lang mag-isa, maraming delivery. Marami talaga. Pag nagkamali ka pa dyan sa Tondo, dyan sa dito ba sa Balotondo yan, mahirap dyan. Maraming mga sidekick dyan. At mahina lang yung mga mata mo, talagang madukutan ka dyan sa delivery na yon. Pero natapos ko yung 12 years sa trabaho ko. Pero dahil sa maliit lang yung sinasahod ko doon, umalis ako doon sa amo ko, hindi ako nagpapaalam. Alam nyo kung saan akong nalipat sa ABS-CBN sa Channel 2. Di nakapasok ako doon.
Nag-training muna ako, pasado naman ako doon. Nagtrabaho ako ng 2 years doon. Pero hindi lang yan. Maganda naman doon sa Channel 2. Siyempre kaya lang medyo puyat ang nabot ko doon kasi alam mo naman sa mga TV patrol ka, maraming mga emergency call na ito pupuntahan nyo kahit sa malayo, kahit Bicol at Baguio, kaya tatakbuhin mo yan basta emergency. Naging kasama ko pa nga noon si Erwin Tulfo at kasama sila isang cameraman na maganda naman doon kasi naging assistant cameraman ako doon dapat, kaya lang hindi ko kaya yung puyat, no? Kasi pilot ako pilot sa baba, yung ibig sabihin driver. Yan, nagda-drive ako doon sa ABS-CBN. Marami akong natutunan doon. Pagkatapos noon, nagbalik pa ako doon sa amo ko sa Indian kasi hinahanap nga ako. Nagbalik pa ako doon. Tinapos ko yung 12 years talaga doon na Pagkatapos na naman doon, nagtrabaho na naman ako dito sa Mikawayan, sa Tugatog. Naging amo ko rin yung namin, bait din yon, at saka tumagal ako siguro mga 2 years din. Pagkatapos doon ay ang trabaho ko doon sa Tugatog naman ay mayroon silang Medicure na pharmacy na pangalan diyan. May maraming mga yung amo ko yung maraming branches dito sa Maynila. At nag-decide na naman ako na pupunta ako ng mga ibang bansa. Ayan nga. Hindi nga sana papayagan ako ng amo ko, babae kasi yung amo ko dito sa Tugatog. Hindi ko lang babanggitin yung pangalan niya. Mabait siya sa akin. Kasi maasahan naman ako sa trabaho. Meaning to say na pinayagan ako sa na mangibang bansa. Tulungan pa nga ako Pagkatapos noon, nagtrabaho ako sa Hong Kong, no? Ibig sabihin, nagpa-Hong Kong ako. At sumablay din ako doon pagdating sa Hong Kong. Siguro mga 2 years ako na walang naipon dahil sa mga barkada, no? Marami akong mga driver na kilala, mga iba-iba. Hindi lang mga kung saan-saan kami pupunta. Minsan at dahil sa hindi maganda yung ginagawa ko na nagbibisyo-bisyo ako, ay naisip ko pumunta ako dito para mag-ipon ng pera, hindi yung nagwawaldas ako, yung mga ko sa Iloilo, yung mga anak ko sa Iloilo pinabayaan ko na kumbaga yung asawa ko nang nagasustento. Pero umingi din ako ng paumanin sa kanila sa pagkakamali sa mga anak ko na ganito. Yung kamali ang papa niya ganito. Di sumikap ako. Ang unang-unang ko dahil marami kong barkada sa Hong Kong. Naiwas ako sa umiwas ako sa mga kasamahan kong mga barkada, mga drivers. At ang ginawa ko sa anak ko pumunta sa church, doon ako sa church every Sunday kasi day off namin pag every Sunday. Pagkatapos noon ay ibig sabihin natagalan ako doon. Maganda ang naging pa nga ako sa naging assistant pa nga ako sa namin sa simbahan. Noon, marami akong napasukan na simbahan sa Hong Kong. Marami din. Kaya lang, hindi naman lahat na simbahan papasukan mo ay perfect. Pero mayroon akong simbahan na pinakalast kong yun ay nagustuhan ko na talagang maganda. At doon ko ang buhay ko sa kanila. At ngayon, after 12 years, na uwi na ako dito sa Pilipinas. No? Kumbaga for good na ako. At dalawa kami misis ko niyan. Nagtrabaho sa Hong Kong pero nag-decide kaming nag-usap kami na mauna na lang ako dito. Kasi mayroon kaming tindahan na maliit na ng mga anak ko.
na sila ang nagbantay at maganda naman. At ang ginawa ko nung pag-uwi ko ng 2022 ay pinalakihan namin yung, ibig sabihin, second floor ko, tapos lagyan ng tindahan doon sa pinabago namin, at maganda naman ng resulta. Ngayon, at nandito na nga ako sa Pilipinas, ito ay pinaglingkuran ko, ako nag-handle dito. Kasama ko yung dalawa kong anak na mag-asawa, saka mga apo ko na nandito na. Pagkatapos noon ay nakapagawa pa kami ng ng bahay namin sa ibang cluster doon. At ngayon, bali na bukod sa may tindahan kami, kami yung paupahan sa ngayon. Kaya yun, maganda naman yung resulta ng namin, yung plano ng mga mag-asawa kami. Pero yung asawa ko nasa Hong Kong pa ngayon, at balak niya na mag-for-good sa itong next year. Yan, dito na kami magplano kung ano plano naman namin na pagkikitaan. At saka sa mga nanonood sa vlog kong ito ay ito makatotohanan sa nangyari sa buhay ko. At sana ganito rin kayo, tiis lang sa mga trabaho, especially sa pinagtatrabuhan natin, kainan tiwala ng amo sa atin. Ako kasi kahit mahirap ang trabaho, basta na maayos, okay, hindi ko ginagawa ko, trabaho ko. At saka unang-una, pag nasa mga busing kayo, huwag kayo pasaway, no? Kasi maganda kasi pag nakita ng amo na magandang serbisyo, hinahanap ka at saka ayaw nilang mawala ka. Totoo yan. Kasi ang amo ay maraming pera yan, pwede ka palitan agad kung hindi maganda yung ugali mo. Kailangan pakita mo sa kanila na magaling ka. Kaya hinahanap ako ng amo ko. Sa totoo lang, marami talagang amo kong naghahanap sa akin kasi ginagawa ko yung trabaho ko at saka ayaw ko pasaway. Ganun yun. Kung nagustuhan nyo itong vlog ko ay sana i-subscribe nyo ako, share, at makikita nyo pa yung sa susunod kong video. At maraming salamat sa nanonood sa akin. At please lang, huwag kayong masawa manood ng video ko dito sa YouTube. Maraming salamat po. God bless.